naiintindihan yung side ko. Ako, lahat yun, pinagdaanan ko. Paglabas kasi ng store niya, mas malaki yung mundo eh. Ang akin kasi, yung safety mo. Ay ako, wala akong pakialam. Kahit anong sabihin nila, basta ako, pinapasahod ako doon ng company namin at kung mali yung ginagawa nila, ikaw correct ko sila. Kung ayaw na sumunod sa batas ko, di umalis sila. Ano ba kasi nangyari? Ano yung gagawin ng mga staff mo? Ay nako, mga traitor sila. Traitor ba? Sus, Mariusip naman. Tapos, ano sabi ng area manager nyo? Di ayun, nagpa-meeting bigla. Di tayo? Kumain na ako. Kaya ganun bigla. Baka naman kasi may mali na talaga, hindi mo pa nakita. Nako, pahinga muna akong tubig. Stress ako sa mga to. Gusto nila ng ganyan ha, sige. Tingnan lang natin gagawin ko. Ano ba talagang problema? Ba't napagkaisahan ka? Parang katulad din nangyari dati. Ayaw ng strictong manager. Ayaw ma-real talk. Onting real talk lang, nasasaktan. Di ba sinabi ko naman sa'yo eh. Kasi nga magmula nung nangyari yun, sinabihan na kita na pag-uwi mo na rin yung attitude mo pagka ganyan. Ano? Ako mag-a-adjust sa kanila? Ako pa talaga yung mag-a-adjust para sa kanila? Ako yung manager? Okay ka lang? Hindi naman sa ganun. Kasi pagka mauulit-ulit yung nangyari dati, tapos hindi ka naman nagwagi sa area manager sa pagpapaliwanag, mas lalo masasayang performance mo. Ay hindi. Hindi ako payag. Bago ako ma-reshuffle, uulangan ko na sila. Ano kasi masyado yung ganyang patakaran mo. Hindi sa totoo lang, parang gusto nga akong kausapin ng isang staff mo kasi nga, alam niya mabait ako sa kanila, di ba? Siyempre, bilang asawa mo, binibigyan ko rin sila ng puwang kasi nga, ayaw ko magkakaproblema ka sa kanila. Lalo minsan, kita mo, alas madalas hindi kita nasusundo. O bakit? Ba't kailangan ka pa nilang kausapin, ha? Tsaka, marami ako nalaman sa kanila, no? Sinabi sa akin nung lookout ko doon. Hindi na akong inaano-ano, may mata ako doon. Yun na nga daw yung problema eh, kasi ang nangyayari dun sa lookout mo, minsan mas feeling manager pa sa'yo. Minsan daw, alam nilang lasing, isang paalam na sa'yo, papayagan mo umabsent, tapos sila, important matter sa family, papayagan mo nga, pero nagsasalita ka, tapos kung bigyan mo rin silang sked, parang hindi nila gusto talaga. So sa akin lang naman, bilang asawa mo, natatakot ako sa pwede mangyari. Ano pwede ba mangyari sinasabi mo? Ano ba yun? Kasi pagka ganyan na dumadami na yung staff mo na may ayaw sa'yo, kinakabahan ako sa pwede mangyari. Hindi natin alam kung ano yung mga pangangailangan nila minsan, yung problema nila sa bahay. Baka mamaya, meron kang staff na biglang maiba yung isip, gawan ka ng hindi maganda, o rin tipong sa sobrang init ng ulo, mamaya ako yung pagbuntunan eh. Alam mo, yung problema nila sa pamilya nila o sa bahay nila, dapat hindi nila dinadala sa trabaho, no? Bakit kailangan nila gawin dalhin sa trabaho yun, ha? Sige nga. Alam mo ni, sabi ko nga sa'yo, di ba, bilang manager, ikaw dapat ang pinakananay nila. Tsaka yun nga, para hindi nagkakaroon ng tira mo, ilan yung staff mo? 10. Tapos may 3 grupo. Hindi maganda yun. Kasi mangyayari talaga dyan, laglagan effect. Kaya hindi ka bumibenta ng maayos minsan kasi nga, lahat sila, may kanya-kanya side comment sa'yo at sila mismo hindi magkakasundo. Kaya nangyayari, ikaw ang puputokan talaga ng itaas pagka hindi mo naayos yung store mo. Kasi nga, hindi nila inaayos yung trabaho nila, patanga-tanga sila eh. Ano naman ganun? Kaya nga ako bilang asawa mo, baka mamaya, wag naman sana. Pagka ganyan kasi attitude ni, tipong baka mamaya, nakita kang hino-hold up, wala man lang, di ka tulungan. So, yung kasi yung thinking ko na, kung pwede nga lang, ako lang masusunod. Lumipat ka na ng iba kasi dumadami na yung may ayaw sa'yo eh. Teka nga, bakit ba parang ano ka sa kanila?
Hindi mo ba ako naiintindihan yung side ko? Ako, lahat yun pinagdaanan ko. Lahat ng hirap pinagdaanan ko. Para lang makarating ako sa gantong posisyon. Naiintindihan mo ba yung side ko? Oo, eh. Kalma ka lang. Hindi mo ko kalaban dito. Ang akin lang kasi, hindi na healthy yung store mo eh. Tingnan mo, sabi mo nga, nag-iisip na naman yung area manager mo o ililipat ka ng store or papalitan lahat ng staff. Nay, pagka ganun, ako bilang asawa mo talaga, parang walang peace of mind eh. Parang, buti nakakapasok ka pa ng masaya ka, buti nakakapasok ka pa ng parang, ano bang ano, anong feeling ng gano'n na parang ang daming galit tapos Ano ba dapat? Syempre, malas trabaho. Trabaho lang, Pag may mali, mali, Ano ba dapat? Kailangan pag nagtatrabaho ka, mamahalin ko lahat ng staff ko? Ganun ba yun? Para sa akin, oo. Bakit? Hindi mo kakayanin mag-isa pag lahat yan umalis. O yung tipong lahat yan talaga, nireklamo ka, o pinagkaisahan ka talaga sa taas, hindi mo kakayanin mag-isa yung store. Tandaan mo ni, lahat ng blessing na dumating sa'yo magmula nung naging manager ka, staff pa rin ang bumuhay sa'yo. Staff pa rin ang nakatulong sa atin. Oo, magaling kang manager, pero dapat may puso ka rin. Dahil galing ka nga sa baba. Alam mo yung pakiramdam na parang natanga-tanga pa, parang lagi pinapagalit hanggat maaari nga. Yun yung pinakaayaw ko na paglabas kasi ng store niya, mas malaki yung mundo eh. Ang akin kasi, yung safety mo paglabas ng store. Kasi pangalawang beses na nangyari yan. Ayoko nang maulit yung parang, para tayong kailangan pa, may security, kailangan pa, alam natin yung hotline, kailangan pa, alam natin yung siningard, kasi baka mamaya may tumaredor. Ang sakit sa ulo nun, walang peace of mind talaga. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo na maayos mga staff mo. Mag-open forum kayo. Yung open forum na talaga mag-open sila kung ano yung problema. And then after that, post kayo sa solution. Para mag-grow yung store mo. Open forum. Nakailang open forum na nga dyan. Pag ayaw sumunod, tanggal. O kung hindi, reshuffle. Ano problema doon? Kung ayaw na ng patakaran ko, kumalis sila sa store ko. Tsaka, bakit ba masyado kang defensive sa mga staff ko? Eh, wala ka naman doon. Kung ikaw kaya mag-manager doon, no? Eh kung pwede nga lang eh. Kung di ako nagkasakit ng ganito, sana nandun pa rin ako. Tingnan mo yung mga taong hinawakan ko dati. Hanggang ngayon, kita mo naman, nagme-message sa akin. Pinapabalik ako, umiyak sila nung umalis ako. Yun yung gusto kong ma-adapt mo. Yung tipong mamahalin ka ng mga staff mo na parang ikaw yung pinakananay nila or yung pinaka-leader nila o manager nila na parang gusto nilang pumasok kasi masaya sila. Dahil isa kang huwarang manager talaga. Hindi yung may favoritism. Sa totoo lang, wala akong tiwala doon sa mata-mata mo na yun. Mamaya, baligtad na sinasabi nun eh. O tinan mo ngayon, sa totoo lang, sa meeting, matutulungan ka ba niya? Wala. So lahat ng naging reference ng mga staff mo, galing dun sa mata mo. Kasi nga, dagdag bawas na sinasabi sa'yo. Ay ako, wala akong pakialam. Kahit ano sabihin nila, basta ako, pinapasahod ako doon ng company namin at kung mali yung ginagawa nila, ikaw correct ko sila. Kung ayaw na sumunod sa batas ko, di umalis sila. Miss. Ang hirap ng ganito. Dapat galing ka sa baba, alam mo yung pakiramdam na nasa baba. Nakuha mo yung posisyon mo dahil di sa galing ng mga staff mo. Hindi lang dahil sa galing mo.